Eto nga ang nangyari nung pag-stay over namin sa Cebu. Akala ko isang araw lang kami pero nabutan kami ng 3 araw talaga. Medyo na late si madam sa pag-upload dito. Hindi kasi madali ang pag-edit-edit lalo na kapag nasa ibang lugar ka. Pero sa araw na yan, maagang gumising si madam. Plano niya kasing igala yung mga angkan niya. Maaga nga kaming umalis para madami kaming mapuntahan. Sayang naman kung hindi lulubutin ng buong Cebu. 1 hour yung binyahe namin bago kami makarating dito sa Simala. Bawal pala ang magsuot ng maikli dito. Kaya nagrent ako nitong puting tela na itatapis. Tapos bumili na din kami nitong red rose na bulaklak. Bale, 8 AM pala to binubuksan tong malaking gate sa may entrance. 7 AM kami nakarating dito pero ang dami nang nakapila sa labas. Eto kasi yung unang request ni nanay na pumunta daw kami dito. Pagkapasok ko talaga dito, wala talaga akong masabi sa sobrang ganda. Pati yung simbahan nila dito, parang nasa ibang bansa na. Yung bulaklak na binili ko, inakyat ko pa talaga papunta sa taas. Inalay ko kay Mama Mary para madinig niya yung wish ko ba. Dumaretso na kagad kami papuntang Carcar City, Cebu. Para bumili ng mga pasalubong. May pa-free taste pa nga sila ng chicharon dito. Yung binili naming chicharon, yung per kilo talaga. Merong spicy at meron din namang hindi. Nung nalaman ng kapitbahay namin na pupunta kami ng Cebu, abay nanghingi na kagad sila ng pasalubong. Nanay, pakapin? Thank you, ma'am! Dahil nasa Carcar City lang din itong Kamumut Shrine, dumaan na lang din kami dito. Pinuntahan din namin itong museum na ito. Hindi pwedeng hindi namin to mapuntahan tong Cross ni Magellan. Dito talaga sumama yung pakiramdam ko. Dahil yung daan paliko-liko. Bago ka nga makapunta dito sa buwakan ni Alejandra. Ito talaga yung malayong pinuntahan namin. Pero worth it naman kasi ang ganda ng mga bulaklak dito. Pero halos 6 PM na kami nakarating. Pinuntahan din namin itong Temple of Leia. Pero mas mahal yung entrance dito kaysa nung mga napuntahan namin. Pero mga 30 minutes, umalis na kagad kami. Tapos dumiretso na kami dito sa top. Pero hindi ka makakapasok dito kung wala kang pang entrance. Ito na yung last na destinasyon. Kasi yung senior citizen kong kasama, nagrereklamo na talaga siyang pagod na siya. Dito kami sa Tops kakain ng dinner. Alam kong gutom na talaga tong mga to. Ang sarap ng inihaw na panga ng tuna dito. Plus points pa yung view. Pag andito ka sa Tops, kitang-kita mo yung buong Cebu. Yung nanay ko hindi na talaga nagsasalita dahil sa sobrang pagod. Kaya dumaretso na kami sa hotel. Ang dami naming napuntahan sa isang araw na gala namin. Kaya kinabukasan, muntik na naming hindi makain yung free breakfast namin. Bali, 6 to 10 AM kasi yung buffet free breakfast nila dito. 9 AM na kami nagising. Pabilisang ligo na lang talaga yung nangyari. Bago kami mag-check out dito sa Bay Hotel. Siyempre, magbe-breakfast muna kami. Lalo pat kasama na to sa libre. Ang social din ng breakfast nila dito, naka-buffet. Sinabi ko din sa mga angkan ko, nadamihan talaga nila yung pagkain. Dahil itong breakfast na ito, kasama na ang lunch. Kaya itong breakfast namin kahit hanggang alas 10 lang, naabutan kami ng 11 dito. Skipping, sir. Kung hindi kami nag-check out, hindi pa namin malalaman na may swimming pool pala sa ibabaw dito sa hotel. Dahil meron pa naman kami isang oras, inakyat na namin ang 21 floor. Pinakatuktok, andito lang pala yung swimming pool. Umakyat lang talaga kami dito para titigan lang yung pool. Wala na kaming oras mag-swimming-swimming kasi aalis na kami dito sa hotel na ito. Check out kasi namin 12 noon. Tapos nag-book na lang din ako sa Grab. Pero hindi pa kami uuwi dyan. Lilipat lang kami ng panibagong hotel. Papasukin muna namin itong Radisson Blu Hotel. Dito sana kami magi-stay ng mga 3 days sa hotel na ito. Pero pinigilan ko talaga yung sarili ko. Nakakabutas kasi ng bulsa dito. Bago kami pumunta dito, nag-book ako online para makakuha ng 2 rooms na magkatabi. Yung malaking pool nila dito nasa ibaba. Kung ako mag-i-stay sa hotel, ang una ko talagang i-check ay yung CR. Tinitignan ko lang talaga yung mga libreng amenities. Tapos binuksan ko na din itong malaking cabinet. Akala ko din sliding door tong salamin. Magre-rest na sana ako. Pero may napansin ako dito. Listahan ng mga drinks at meron ding presyo. Nalaman kong may laman pala yung ref nila dito. Pero hindi nga lang libre. Tapos presyong $1 talaga. Kaya dali-dali akong pumunta sa room nila Papa para i-orient sila na hindi libre yung laman ng ref. Baka kasi nag-umpisa ng uminom tong 2 to. Bawal niya kay mahal kayo. Bawal ha, kay mahal. In-explain ko nga sa kanila kung magkano yung presyo taga-isa nito. Muni siya 2,000, 2,100. Muni siya 250. 250 pa siya. Mahal-mahal kay 380. Oh, mahal na siya. Mahal na ang kwan. Ang Coca-Cola kay 200. Mango and Star, muni siya 200. Then kani mo tag 90, tag 20 naman siya gawas. Muni siya tag 175. Kanila libre na to. Oh, so ka na lagi niyo ang yabe. Ang yabe ha kay mahal-mahal tong kuan. Muni siya libre ape. Hi, Miss Kera. Ito kayo ang kuan. Buti na lang talaga, in-orient ko muna sila kasi expected nila libre yung laman ng ref.